Showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo, abay narito ang ilan sa mga reaksyon patungkol sa isang balita na nakikipag-usap siyang lihim kay Daniel. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtitiwala sa ating pong mga updates. So ngayong araw ay hindi pa man po lumalabas ang movie ni Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo, ay kabi-kabilaan na po ang mga naglalabasan ng mga negatibong balita patungkol sa kanilang dalawa. Katulad po ng lagi nating sinasabi dito na hindi pa man po sila umaamin, wala pa pong formal na pag-amin mula kay Catherine at kay Alden Richards patungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, ay meron na mga taong sumisira dito po sa nasabing relasyon na meron po sila ngayon. So katulad na lagi kong sinasabi, don't invest or do not wag natin masyadong i-dig in yung ating buhay sa mga ganito kasi showbiz So maaaring ngayon nakikita natin na napakaganda ng kanilang relasyon. Hindi man po mag-level up yung relationship nila but still, 'di ba? So panoorin muna natin ang prediction ito ni Mr. Jay Costura na talaga namang nakaka-cringe. Panoorin natin. Try to do everything na to bounce back. Mag-bounce back at alam mo maging together sila ni Kat. Together as in magkabalikan? Magkabalikan. So mahal pa rin ba ni Catherine o ni Daniel ang isa't isa? Si Daniel, I can feel it talaga na mahal pa rin niya talaga si Kat, no? And si Kat, andun pa rin naman yung hindi naman ganun kadali. Like normal Filipino people na nagmamahal, hindi naman ganun kadali na bitawan yung isang tao. I can feel na maaaring nagkikita o nag-uusap yung dalawa. Kasi feeling mo nag-uusap pa rin yung dalawa? I can feel that. Kasi hindi nga ganun kadali bumitaw si Daniel sa kanya. Kasabay ng mga prediksyong inilabas si Jay Costura patungkol sa issue na magkakabalikan pa raw si Daniel at si Catherine Bernardo, nag-post si Miss Catherine Bernardo ng bago niyang hairdo, at tila baga meron po siyang pag-iling na nagaganap. So hindi man natin alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito kasi kung pagbabasihan natin ang lahat ng mga statement at lahat ng mga interviews na naganap dito kay Miss Catherine sa kasagsagan ng breakups nila ni Daniel Padilla, ay tila baga kapag nagkaroon po ng pagkakataon or kung totoo man, kasi parang napaka-imposible na nag-uusap pa raw ng palihim itong si Catherine at si Daniel Padilla. Kung mangyayari po na magkakabalikan sila, marami pong mga fans po ni Catherine Bernardo ang hindi na tuluyang magtitiwala sa kanya dahil parang ipinahiya niya na rin yung kanyang sarili kapag ginawa niya yon. Matapos niyang sabihin sa publiko that there's no turning back, wala nang balikan, just move forward. Tapos biglang-bilang makikipagbalikan pa siya sa kay Daniel Padilla. I cannot, hindi ko naman po inaalis sa sistema natin na possible talagang mangyari yun. Kaso nga lang, medyo nakakahiya lang, 'di ba? Sa credibility, parang kaya talaga dito sa showbiz, hindi pwedeng magsasalita ka ng tapos. At ito rin po yung isa sa mga manifestasyon na talagang mangyayari at magaganap ito. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo palagi na hindi pa man umaamin sa publiko si Catherine at si Alden Richards patungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, ay ang dami na pong mga naglalabasan ng mga negatibong balita patungkol sa kanila. Ito mismo yung iniiwasan noon ni Coco at ni Julia Montes. Kaya mas minabuti nila na maging sikreto na lang kung ano yung relasyon nila hanggang sa humantong na lumabas na nga ang tunay na kasalukuyan na kanilang estado ngayon na magjowa na sila at meron na silang 2 anak. Pilit po nilang dinidina yon kahit ano pong tanong sa kanila ng media, hindi po nila yun inaamin. And then out of the blue, biglang sinabi ni Willie sa kanyang programa na pinasalamatan niya si Coco at ang mga anak nito. So ganun din po yung gustong setup po ng ilang mga celebrity. Kahit nga si Miss Kailin 'di ba, nakikita natin yung sweetness nila ni Mr. Paras, pero at the end of the day ayaw pa rin niyang umamin dahil ayaw niyang masira at ayaw niya na parang ma-invest yung ilang mga netizen at ilang mga bashers sa buhay po nila ni Mr. Paras. Kahit na alam natin na talagang sila na.
sa mga gesture pa lang. Lalo pa, no, ito pong si Miss Catherine at si Alden Richards, parang ito na yung nagiging pinaka most effective way para po magkaroon ng isang strong relationship. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And for that, magbasa tayo ng ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Sabi po ng isang viewer natin, si Edmundo Cauliver, Miss Dar, may nabasa ako sa FB na may nag-blind item na mayroon daw sikat na aktor na nag-guest sa Showtime nung interview daw tong guy, sinabi na crush niya si Kim at kung gusto makatrabaho, ang hula nila ay si Alden Richards. Pwede, Miss Dar, alamin mo na. Curious lang ako, Miss Dar. Thanks, Miss Dar. Okay, ganito po yan. Nung nag-guest po si Mr. Alden Richards dito po sa It Showtime, wala naman po siyang nabanggit na sinabi niyang crush niya si Kim. Ang sinabi lang po niya, or parang sa isang interview sinabi niya na hindi niya po inaalis yung possibility na makatrabaho niya rin si Kim Chiu. Pero hindi niya po sinabi totally na talagang may crush siya or gusto niya si Kim. Siguro humahanga siya bilang isang actress itong si Miss Kim, pero not to the extent na gusto niya magkaroon sila ng relationship, 'di ba? Ganyan po talaga. Alam niyo, hindi po titigilan ng mga basher yun si Alden Richards. Lalo na alam natin na hitik ang bunga ni Alden ngayon. Sobrang trending po siya, maging si Catherine, kaya gagawa talaga ng mga issue patungkol sa dalawang ito. It only means na talagang relevant pa po sila sa public, sa showbiz, dahil pinag-uusapan pa rin sila. So, sabi ni Miss Marilyn Cervantes, tama ka po dyan, Miss Dar, hindi ako naniniwala sa mga hula. Sa Bible, yan ang mga hula ay under the satanic works po, at bilang Christian, di na tayo dapat naniniwala dyan. Lalo na si Alden, malakas ang faith niya kay Jesus Christ, di nga yan naniniwala sa mga hula kasi taliwas yan sa paniniwala sa Bible, at si Alden, Bible reader yan. I believe also na si Catherine ay di naniniwala sa hula. Faith in God is the best way to fight the hula works of the devil. Tama po. Isa po yan sa mga satanic works. Ayaw na ayaw ng Diyos yan. Isa yan sa mga talagang sinusuka ng Diyos, diba? Parang kasi, kumbaga parang hinahadlangan mo kung ano yung magandang plano ng Diyos sa buhay ng isang tao dahil mina-mindset mo na yung hinuhulaan mo, sinasabi mo na yung magiging future niya diba? So, kaya naman yung mga lumalabas na hula na yan, hindi tayo pwedeng magtiwala dyan ng 100%. At hindi rin natin pwedeng pagkatiwalaan yung sinabi ni Jay Costura dahil una pa lang, sinasabi niya na magkakabalikan ng Katniel, pero hanggang ngayon, mag-iisang taon na wala pa rin. Wala ngang magandang nangyari, diba? In-unfollow na nga ni Miss Catherine si Mr. Daniel, at even lahat po ng mga projects na dapat nakaamba sa kanilang dalawa ay kinansela po niya yun kahit ilang milyon pang ibayad sa kanya. Tapos sasabihin po ng ilan, sasabihin po nitong si Jay Costura or psychic na to na magkakabalikan sila, na nag-uusap sila ng palihim. Diba? Parang ang cringe lang. Sabi niya pa, kaya ako hinangaan si Alden because ang faith niya is strong, and ganun din si Kat, mabubuting tao sila. Di sila nagtataas sa kanilang sarili, kundi yung mga close circle of friends, co-workers, and family. Tunay nilang kabutihan inside and out. Hula lang yan. Only God knows our tomorrow, not the sorcerer. Yes, true naman. Hindi natin pwedeng ipagkatiwala yun at di tayo pwedeng doon na lang umasa, diba? Kaya parang hindi rin talaga advisable na parang kumukonsulta tayo. Ang pangit lang kasi kapag may mga ganyang mga sorcerer, yung mga psychics, yung mga fortune teller, ang lagi pong subject nila si Alden, si Catherine, yung mga sikat na lagi po nilang without the permission hindi nila ina-ask yung permission ng mga artista, pero hinuhulaan nila, nire-read nila na hindi dapat kasi privacy nila yun, diba? So anyways, dahil trabaho nga ni Jay Costura yan, wala tayong magagawa, diba? Na kung talagang may mga taong maniniwala at meron din naman mga taong syempre hindi masyadong sampalataya doon. Baka Katniel fan siya. Abay, bakit sobrang dami nagmamahal sa Kat din ngayon? Unang movie lang sila ni Alden at Kat sa HLG. Ang dami nagmamahal, mas lalo na ngayon. True. Diba? Mas lalo pong maraming sumuporta po sa Kat din. And katulad ng sinasabi ko po sa inyo para hindi tayo ma-heartbroken, ano lang tayo, support lang dahil tamang tao yung sinusuportahan natin. Sabi ni Miss George Bao,
Ang Diyos lang ang nakakaalam ng future natin. Hula nga maybe yes, maybe no. Pero karamihan hindi nagkakatotoo. Kaya nga po fortune teller, hindi sila truth teller. Sabi naman po ni Miss Branson Alvis, hula lang yan papaano magkakaiba ang kanilang network ng Katden at sa magkakabalikan ng Katniel, malabo yun. Nakaka kay Catherine ang desisyon, hindi sa hula lang na hindi naman dapat paniwalaan. God knows na lang. Ayun, totoo naman, diba? Kay Catherine Bernardo pa rin manggagaling ang tunay na desisyon at hindi sa kung kani-kanino lang, 'di ba? So tama 'yung sinabi dito ni Miss Branson. Kasi talagang trending 'to, pinag-uusapan 'to kahit sa Reddit. Nagbigay sila ng kani-kanila mga opinion patungkol dito. Talagang hindi po sila ganun ka 100% no, na believe dun sa mga sinabi ni Jay Costura kasi una pa lang sinabi niya magkakabalikan pero hanggang ngayon, 'di ba? Of course, sabi ni Excel Stage, ang take ko sa hula niya, Ma'am Dars, baka ang tambalang lang, which is true naman, paminsan-minsan lang nga kasi magkaiba sila ng network, ganun lang siguro. Ayan, sana nga ganun, 'di ba? Pero kasi sinabi niya kasi na hindi magtatagal yung kanilang tambalan. Which is tama naman, may katwiran din po si Ma'am Shino na maaaring ganun kasi hindi sila isang network So may mga possibility na mai-partner po si Alden Richards sa ibang babae at ganun din naman si Catherine Bernardo sa ibang mga actors coming from ABS. And sabi ni Ma'am Elma, nasa Netflix din po ang Pulang Araw. Marami ring nanonood. Basta ang Pulang Araw ay napakaganda at napakataas ng antas. Lahat ng cast ng Pulang Araw ay magagaling. Pulang Araw ay the best. Ayan. May kanya-kanya naman tayong best, 'di ba? Maaring best sa kanila yung Batang Quiapo at maaaring best naman sa atin yung Pulang Araw. Kaya naman kanya-kanya tayong mga likes. Another comments coming from Miss Luz Basierto. Ang hirap kasi manghuhula na yun lahat ng negative ay sasabihin sa Katden para lang marami ang magsubaybay. Hindi nahihiya na nagagamit sa Katden para lang kumita pero lahat naman ay may paninira. Ayun, totoo naman, 'di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag may mga ganyan, lagi pong ginagamit si Catherine at si Alden. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.